pinaka-worst na katiwalayaan sa DPWH ay hindi pa na nabubuksan. Okay, so these are the 10 top government agencies with biggest allocation in 2026. Department of Education, Department of Public Works and Highway, Department of Health, at et cetera, et cetera. Do you agree? Is this fair para sa inyo or Yes, ano masasabi nito sa budget? budgets are publicly disclosed naman. And in 2025, the DPWH actually exceeded the DepEd, if I'm not mistaken. In 2024, by even more so, kasi that's only the programmed appropriation. Meron yes. pang unprogrammed appropriation. By the way, this is one thing na dapat mabuksan pa in the coming weeks. Yung pinaka-worst na katiwalayaan sa DPWH ay hindi pa na nabubuksan. Kasi yung unprogrammed appropriation na nanggaling sa PhilHealth funds ay napunta majority sa flood control. Ang natitira naman sa iba pang mga dubious projects. Kahit sa sarili kong distrito, meron din mga projects na ito. At yung mga programmed appropriation, ang Congress ang nag-select ng projects. At may mga paliwanag, requested sila by the local government units. Ang congressman ay identified as the proponent for many of the projects. Pero yung unprogrammed appropriation, it's already a fact that galing yan sa PhilHealth Fund. It was so important to divert the PhilHealth and the PDIC to fund these projects. Pero hindi pa nabubuksan ano yung 214 billion pesos of DPWH projects that were funded by unprogrammed appropriation. At ang lumalabas nga po, majority was flood control and almost all of it is substandard. At ang tanong, sino ang pumili ng 214 billion pesos of DPWH projects that had to be funded from unprogrammed appropriations? So I think that would be one of the biggest things that na bubuksan pa sa mga susunod na mga linggo. Ayun. So, ang problema talaga natin, unprogrammed, doon talaga nanggagaling yung ano eh. Kumbaga, ito ang nagiging tambayan ng mga korap na politiko, yung unprogrammed fund. Kasi ito, unliquidated ito eh. Kumbaga, they can spend it anytime they want lang na, ano lang eh, kumbaga, ano ba, certification lang? Ito yun, di ba? Similar siya sa programmed, except yung programmed dumaan sa Kongreso. Yung unprogrammed, executive yung pumili. Yes. At kinuha pa yung PhilHealth at yung PDIC para pondohan ito. Yes. Kaya yung hindi ko pa nakita na itinanong, yung 214 billion na yan, bakit napaka-importante yung mga proyektong yan na kinuha pa yung ganong pondo para dito at hindi pa nabuksan, ano yung 214 billion na yan? Ayun. Ang lumalabas, karamihan po ay flood control. So itong 2026 GAA, for 2 consecutive na budget natin, pinakamataas ang DPWH, which is, sabi sa batas, dapat pinakamataas ang education sector. I think DepEd mas mataas na sa 2026 kaysa sa DPWH. Yes. But 2024 and 2025, it was actually DPWH. In-expose siya ni Congressman Arnie Teves before na mas mataas ang budget ng DPWH. 2 consecutive, 24 and 25. Ngayon 26, mas mataas na ang budget ng Department of Education sa programmed, programmed, tawag dito, appropriations ba tawag dito. So sa mga unprogrammed, makikita ba natin dun sa mga unprogrammed appropriations nila na parang lumalabas kalahati yung agwat ng... Tinigilan na rin yung unprogrammed DPWH projects kahit sa 2025 nung nagalit ang publiko tungkol sa unprogrammed in the late part of 2024, sa 2025 tinigil na. And itong 2026 sa 2026 I think wala nang unprogrammed funded by DPWH. Pero yung 2024 na unprogrammed ay ongoing pa. So this is a little bit technical already, pero yung isang pinananawagan ko ay sana kung tunay na gusto nating tigilan ng korupsyon, dapat yung mga proyekto na proven na funded by corruption and involved in corruption ay ikansela. Pero despite all of the investigations on certain projects, hindi pa nga kinansela ang mga ongoing projects na ito. So wala pa. May mga nagsasabi baka dahil binayaran na ang mga proyektong ito.
So ito, dapat may nagbabantay dito eh. Pero itong Senate kasi, may napanood akong balita na parang walang nag-pick up eh. Pero napanood ko ito one time na yung Senate daw ay hindi na nila itatouch. Hindi sila makikialam sa budget, ipapaubayan nila sa executive, no? At magtatayo daw sila ng parang oversight committee. So, ito ba'y makakatulong kung sila-sila din na naman gagawa, katulad ng ICI? Sila-sila din ang gumawa. Alam ba, sinasabi nga ng publiko na sila ang may kagagawan, pero sila rin mag-iimbestiga. So, is it right para sa inyo, Kong? Oo. Depende kung sinong ilagay nila sa oversight committee. Ang mangyayari nito, sila-sila din na naman ang maglalagay kung ng mga tao doon sa oversight committee. Opo. I think kung sincere ang desire for oversight, dapat halo-halo. At pati yung mga nasa minority or nasa opposition ay ilagay din sa oversight committee. Pwede. Para kahit may question, itong mga nasa opposition, meron silang representative doon. Kaya lang, ang problema ko bakit hindi makikialam yung Senate sa budgeting? Kung halimbawa, may nakikita silang katiwalian. I think they will be in the oversight committee naman din. Both houses will be there. Pero yeah, dapat pati yung minority Mayroon din, ay dapat. meron din representation sa oversight committee. I see. Kong, yung DPWH, tinanggal daw nila yung mga flood control projects, pero nagdagdag naman sila from the original budget na 16 billion, nagdagdag sila ng 17 billion para sa farm-to-market road. Parang nabanggit nyo rin before na panibagong flood control scandal or scam na naman to. Ayun. Opo. Yung farm-to-market roads, well known to be a source of corruption dahil mahirap din na i-audit ang mga ganyang klaseng mga proyekto na nasa bukid na baka dahil maliit, hindi siya kasing nababantayan. At sa aking distrito, kulang na kulang ang alokasyon ng farm-to-market roads. Pero inalok ako ni Congressman Garjola ng farm-to-market roads basta siya ang pipili ng contractor. Kaya ako nagreklamo din tungkol sa farm-to-market roads kasi alam ko na hindi naman equitable din ang distribution niyan at kung may discretion, may temptation na yung nag-allocate, ibebenta na lang niya sa contractor yung alokasyon. Pero yung mas malaking halaga ay nasa asphalt overlay. At ang ipinagmalaki ng DPWH nung Nobyembre, ang sinabi nilang pinakamalaking reforma na gagawin nila ay ang pagbaba ng presyo ng mga construction materials by up to 50%. Ang pinakamalaking ibinaba ay nasa presyo ng asfalto by up to 67% pa nga. Pero nung Disyembre ay ibinalik Yes. sa dating presyo. In the end, I think binawasan ng konti. Parang sa aking distrito, nagsulat ako sa Committee on Accounts, Appropriations, kung pwedeng ibaba ng 25 to 30% ang presyo ng mga road projects in general, yung mga asphalt projects by 50%. Pero kahit na nagsulat ako na ibaba ang presyo ng mga proyekto sa aking distrito, in-apply pa yung mas mataas na mga presyo dahil baka ayaw nila na may isang distrito na may mababa kumpara sa iba. Pero ang own estimate of DPWH shows that the asphalt projects are on average 100% overpriced. And for us to then approve the budget with those prices na ang sinabi nila, kung hindi natin naaprubahan, baka babagsak ang ekonomiya. Hindi yun totoo. Unang-una, dahil yung recomputed prices ay based on market, based on their estimates, based on private sector din naman. At kung masyadong mababa, edi iparibid mo at that point sa mas mataas na presyo. Pero very suspicious talaga sa akin na talagang ipinaglaban na ibalik ang mga mataas na mga presyo nung Desyembre. At yun din po ay isang reflection na may bias towards spending ang mga opisyalis sa ating gobyerno at hindi nila iniisip na galing naman yan sa utang. Alam nyo naman po na 1.6 trillion pesos ang ating deficit sa 2025. Yan po ay itong utang natin. Akala ng mga iba, pag hindi gumastos ang gobyerno, nawawalan ang bansa. Pero sa Makatwid, kung ito ay farm to palace road. opo, hindi naman po libre ang mga proyektong yan eh. Inuutang lang natin ito. Kaya kung
nabawasan ng ating spending, the good side is nabawasan din ng ating inuutang. Di ba? Pero ang gusto ko lang constructively i-espouse sa Congress this year, kahit wag na tayong magturoan na magnanakaw ka, may corruption dito, bawasan na natin ang ating ginagastos. Pero ang pinaka hindi mo maririnig na salita sa Kongreso ay bakit Magtipid. na lang natin hindi bawasan ng budget o magtipid? Kasi ang nangyari, ipinagmalaki na wala ng flood control. Yung 255 billion pesos, inilipat sa TUPAD, AIX, MAIP, Farm to Market Road, There is. yung pagbayad ng 60 billion sa PhilHealth. Lipat lang. Pero yung initial budget naman, wala yung mga bagay na yan eh. Kaya bakit hindi na lang yung 255 na yun, tipid. At yung 6.7, naging 6.5. Doon ko po nakikita na yung biggest issue facing our country is the spending, because I'm sorry to go into this more technical discussion here, but the country's deficit to GDP of 6% is already above the recommended levels, especially because our GDP growth is now gonna be just 4% or even less. Sabi daw, mag-3 something pa nga. And then the debt to GDP is already 64. It will approach 70 maybe by next year, because we keep on borrowing more than our growth is supporting. And the effect of all this is already around 20% of our government revenues is going to pay interest. If we keep going at this rate, it's going to be 30%. Soon enough, we will not be able to support these big budgets because our revenues are just going to pay debt. And that's also going to increase our cost of borrowing. And one thing that I can say is, if you keep going like this, I think that the people in the financial community will agree with the following statement. By 2027, the Philippines will have a credit downgrade. Nako. In the last 2 administrations, the boon to the economy was we had credit upgrade, kaya dumami ang ating foreign investment. Pag ma-downgrade pa ang ating credit rating, yan yung magiging judgment na ng business community na bagsak ang ating ekonomiya, at sana we take action this 2026 on lowering spending before this catastrophic event will happen possibly in 2027.